Baka malowbat. Huwag naman sana. Gani. Lah. Just na, sige daw. Okay daw. Pila ka seconds. Go. Ayan, isang mapagpalang hapon po sa ating lahat. Panibagong episode na naman po ang ating matutunghayan dito sa Kalambag, ang kalampag at ambag ng mga kabataan. So ayan, noong nakaraang Sabado, napakinggan natin ang kwento mula sa Team Pioneer. So ayan, excited ako ngayon kasi handa kami dito sa Team Kidapawan. So ayan, tayo na naman, Team Kidapawan, ang magkukumustahan. So, kumusta partner? Okay lang. How's Okay lang. life? How's life? Wala lang. All goods? All goods. Yan. All Sige. goods. Mga viewers, huwag kalimutan po na mag-like and mag-comment po sa ating live at i-share. Huwag natin kalimutan yan kasi meron tayong mga matutunan na bago dito sa episode ng Kalambag Kidapawan. At I hope that you are in a good condition right now. Di ba partner? No? Yes, di ba partner. maganda yung araw mo ba? Positive always. Positive always. Kasi may magandang kakalabasan din yan. Talaga. So yan partner, ngayong episode is excited ako. Pero bago muna yan, pakilala muna tayo. Oo, kasi meron tayong bagong makakasama and bagong miyembro ng ating Kalambag. Sige. So but before that, let me introduce myself first. By the way, I am Jonalyn M. Calamba mula sa Kalambag, Team Kidapawan na nag-aaral sa Masibulig Integrated School, Chadang Masibulig. Hi! At ako naman po si Alwin Payne L. Murigo mula sa Manongol National High School at sumasabi sa kataga sa Manongol High, gaganda ang buhay. Wow! Yun. Gaganda. Sana gaganda ang buhay sa Manongol High. Gaganda. So, ayan. And alam mo ba, ang makakasama natin ngayon is bigatin kasi humahawak o sila yung presidente ng malalaking eskwelahan dito. Isa sa malalaking. Excited na ako, partner, kasi bigatin talaga. Mayroon itong malaki ang kanilang mga experience na. Yes. Sige, ready na natin sila kasi parang gusto na magsalita eh. Yes. sige. Kitang-kita, smile na smile. Sige. Sige, unahin muna natin si Miss Simon. Okay, so magandang hapon sa ating lahat nun, lalong-lalo na sa ating mga viewers dyan sa Facebook. Hi, mag-like kayo at mag-comment. At ipapakilala ko yung sarili ko. Ako nga po pala si Simon Clyde M. Bernaldez, ang bagong miyembro ng Kalambag Team Kidapawan. So ako po ay nag-aaral sa Kidapawan City National High School na kung saan as in City High, life is here. So, yun lang. Thank you, Miss Simon. At ngayon, proceed tayo. Kasi parang gusto na talaga niya partner. Gusto niya nang magsalita eh. Kitang-kita ko sa mga mata niya. Pero parang kinakabahan sila. Kinakabahan nila ako. O tayong lahat yung kinabahan. Yes, so nga. So let's move on to Miss Rhea. Yes. Thank you for the both of you. Miss Jonalyn and Sir Alwin for introducing everyone, especially to the new members of Kalambag. Okay. For our viewers, don't forget to like, share, and comment. Okay. Hi everyone. So I am Rhea Charis Caritan, the officially new member of Kalambag from Kidapawan City. I am currently studying at Señal Cruz National High School, the School of Arts of Kidapawan City. Yes, the School of Arts of Kidapawan. Paano ko sasabihin ni Rhea na sasubscribe din yung baka pero lagi niya yung Facebook page ng Kalambag. So, yes, oo nga. Huwag natin kalimutan, mga viewers. Like din yung Facebook page. At ng Inat Philippines din. Ayan, kasi patuloy ang pag-ambag at pagkalampag para sa bayan. Yes, oo nga. Tayo ay magsumasama sa usaping magpapalawak na sa espasyo ng diskurso dito sa mas pinalawak at pinagkaisang kalambag, kalampag at ambag ng kabataan. So ngayon, excited ako sa ating topic na ipapakilala o i-introduce ng ating bagong miyembro ng Kalambag. Yan, bagong-bago pa lang, pero fresh pero experience pero feeling ko na sanay na talaga siya. Sige, bigatin ko partner. So handa na ba kayong simulan yung natin, yung mga
topics natin ngayon. So, napaka-interesting Sige, ng mga topics natin ngayon, no? So, sige, ang sige. unang topic natin is ang International Literacy Day na naganap kahapon, September 8, 2023, na may temang Promoting Literacy for a World in Transition, Building the Foundation for Sustainable and Peaceful Societies. So sa tema pa lang, alam na natin na yung literacy, hindi lang siya importante sa pag-aaral natin, kundi importante din siya sa pang-araw-araw na pamumuhay natin at sa ekonomiya ng mundo. So ano nga ba yung literacy? Yung literacy para sa akin ay yung kakayahan na sumulat, magbasa, o maunawaan yung kung anong teksto yung ina-absorb natin. Tsaka hindi lamang kagaya nga ng sabi ko, hindi lang ito importante sa pag-aaral, importante rin ito sa trabaho, sa pang-araw-araw na buhay, at yun. So may mga halimbawa tayo ng mga literacy, no? So may reading, o ang pagbabasa, tapos meron din sa pagsusulat, at meron din ngayon na alam naman natin, babad na tayo sa teknolohiya. So may literacy din pala sa teknolohiya kung saan bihasa tayo sa paggamit ng mga gadgets o kagaya ng mga cellphones, laptops, ganon. So, ikaw po, Miss Junaline, para sa inyo, ano po yung literacy? So, ayan no. Thank you, Miss Maiko, kasi nabigyan mo din ng kahulugan kung ano yung literacy para sa iyo. So, ito naman din sa akin, ano nga ba yung literacy? Para lang sa akin, from the word literate, it means knowledgeable ka or may kakayahan kang makakomprehend sa isang bagay. So, yan tamang-tama kasi itong literacy is topic namin ito sa grade 11 UMS, ayan, sa aming school, na topic namin ito this first sem po. And, ayan, yung literacy kasi is ito yung magbibigay sa iyo or ito yung kakayahanan mong makaunawa sa isang bagay. And alam niyo ba na sobrang importante na literate ka sa kahit anong bagay, lalong-lalo na ngayon sa teknolohiya. Kasi marami kang ma-share at marami ka ding matutunan. Kasi alam mo kung ano yung isang bagay. So, ayun lang naman. So, yun. Si Alwin! Sige. Para sa akin, yung literacy is very essential para sa lahat. Kasi ang literacy is, kumbaga, it is a personal development. And at isa din ang kailangan tong literacy kasi it is the progress of society. Kumbaga, kapag marunong tayo sa mga literacy at kumbaga bihasa tayo sa pagsusulat kasi ang literacy is pagsusulat eh. Tapos para sa akin, totoo nga yung sinasabi ni Rizal na ang mga kabataan ay pag-asa ng bayan. So, kapag bisa tayo sa literacy is meron talaga tayong knowledge, and yung knowledge is matutulungan natin yung bayan. Yun, para sa akin. Ganun, partner. At si Ate Rhea naman, para sa Ate Rhea, ano ba ang literacy po? For me, literacy is the ability to access. Diba? Kapag hindi tayo marunong magsulat, magbasa, we aren't able to communicate effectively. Diba? Hindi naman tayo mauunawaan if we are not able to write or to read. And for me, literacy is the foundation of education. Kasi kapag hindi ka marunong magsulat, magbasa, and to comprehend, walang outcome yung paglabas-pasok mo sa paaralan without literacy yourself. Yun lang. Thank you. So, tama yung sabi. Siguro mag-a-agree ako kay Rhea no, na foundation ito sa education natin. Kasi syempre, kung hindi tayo ganun kabihasa sa literacy sa pagsusulat o sa pagbabasa, wala tayong matututunan nun. So, ready na kayo sa panibagong ready na ba kayo sa panibagong tanong? So, ang isang tanong pa natin is, gaano ba kahalaga sa inyo yung literacy? So, para sa akin, mahalaga yung literacy dahil napapalaganap nito ang personal na pag-unlad na sa ating sarili. Kasi, pag marunong ka magsulat, ay syempre, meron tayong pag-unawa na malalim at nakakagawa tayo ng mga desisyon na tama
Oo, yun. Yun. So, ikaw po, Miss Jonaline. So, di ba, gaya nga ng sinabi ko kanina na napakalaga ng pagiging literate sa mga bagay-bagay. Kasi alam mo kung ano yung dapat gawin, kaya hindi ka magkakamali sa kung ano man yung ginagawa mo. And mabibigyan mo ng tamang aksyon ang isang bagay. Kung alam mo talaga, kung literate ka, yung literacy, di ba, sa mga words, di ba, marunong kang magbasa, Basta, marunong sulat. kang sumulat, marunong kang mag-comprehend. So yun, hindi ka na mahihirapan, lalong-lalo na kapag meron kang trabaho or yung pinagbubutihan mo talaga yung pag-aaral mo. At isa pa doon is, dahil sa literacy is, kumbaga naging progressive ang isang bansa. Tulad ng Pilipinas, ng ibang mga bansa. Dahil kung walang literacy is parang hindi talaga tayo makakapag-communicate dito, hindi tayo marunong magsalita, magsulat, magbasa, at parang wala tayong communication to each other. Kaya it is very essential to have good in literacy talaga. Yes, Okay. tama. Tama. So, ayan si Rhea. For me, the importance of being illiterate, sinasabi nila na bumasa at magsulat is very crucial para sa especially sa henerasyon ng mga kabataan ngayon. Kasi kapag parang nasense lang kasi yung tinuturo ng mga guro natin sa pang-araw-araw kung hindi nila i-apply kasi for me it is very it is very important for our daily lives. It makes easy things, it makes the hard things easily. Kung may marunong basa, it is very easy for you to access everything. And yung iba, kapag hindi ka marunong magbasa, sinasabi nilang nasa laylayan ka ng komunidad or nasa lower class. So, as a human being, sinisikap ko at sinisikap kong baguhin yung pananaw na yun, na hindi sa literacy nasusukat yung pagiging tao mo. O ganun. Tama. Tama. Tama, hindi din naman din nasusukat yung pagkatao natin kung magaling tayo sa ganitong bagay, sa ganyan, 'di ba? At gusto ko yung sinabi ni Miss Rhea na it makes our life easier. Tama nga naman na pinapadali niya ang buhay natin. So, i-share ko lang na sa Kidapawan City National High School may mga reading hub at math hub kami na kung saan doon tinututukan ng mga English teachers at math teachers at Filipino teachers yung kakayahan ng mga estudyanteng hindi pa masyadong bihasa sa pagsusulat. So may mga ganun kaming mga paraan upang makatulong at bilang isang student leader, nagtutulong din kami doon, mga Biyernes ng umaga, ang mga Girl Scout at Boy Scout tsaka NDAT officers ay nandoon upang magbigay ng kanilang tulong. So, sa paaralan niyo ba, Miss Jonaline, ano ba yung mga paraan para makatulong din tayo sa kapwa-estudyante natin upang mas maiusbong ang literacy? Ayan, sa Masibuli Integrated School, proud na proud akong sabihin na talagang very active ang mga teachers at pati na rin yung school head namin. And kukunin ko lang yung i-shout out yung aming principal. Hi to Ma'am Clarice M. Hasan yun. Ayan, siya yung bagong principal namin. So, ayan. So, ayan, going back. Yes. So, kami sa Masibuli Integrated School is meron talaga ang literacy and numeracy hub na kung saan doon nakalagay yung mga impormasyon na para makatulong din sa mga kabataan na hindi gaano marunong magbasa. Alam naman natin na hindi yan maiwasan sa mga eskwelahan. Hindi talaga yung maiwasan. Oo. Kaya nag-instruct yung SSLG coordinator namin, si Sir Edgar Dagakay, na ayan, dapat daw kaming gumawa ng literacy and numeracy hub para doon sa reading chaos namin doon nilagay yung aming hub para kasi meron kaming platform doon sa aming school na MWF, which is Monday
MW Wednesday and Friday. Friday na kung may oras sila, like, halimbawa, tapos na sila mag-lunch or kung gusto nila sa recess, while nag-recess sila, meron doong place na kung saan tinuturuan silang magbasa and yun, literacy and numeracy. Then may mga numbers din para yung alam mo para yung time nila hindi lang masayang. Oo. Yes, Tama. nagagamit ng tama yung time At least nila. productive sila sa mga free time nila, di ba? Yes, Tama talaga. productive yung free time. So ayun lang naman. So, i-share ko din ang experience ko when it comes to literacy and numeracy sa amin. Sa amin kasi yung nakaraang taon, nagkaroon kami ng program which is for non-readers na Page of Possibilities. Like, yun, ginakolekt na mo tong mga Bisaya, ginakolekt na mo ang katong mga students na hindi marunong masyado sa pagbasa at when it comes to math. Kasi way back nung sa first term ko talaga, nahihirapan talaga meron talagang mga students na nahihirapan kasi way back ng pandemic, di ba? Kumbaga na-stuck yung knowledge nila. Tapos, yun, parang na-encourage ako kasi meron kaming dalawang teachers na nagpupursigido talaga na matulungan sila kasi sobrang hirap talaga kasi pati ABCD high school na hindi pa masyado. Kaya nag-create kami ng program na Page of Possibilities. At doon kina-collect namin and lahat ng mga SSLG officers is nag-handle po sila ng isang students na nahihirapan sa pagbasa and especially sa math. Tapos nakaka-proud lang kasi based on my experience, yun nakaka-proud lang kasi habang ginagawa namin ang program, like ang mga students talaga namin is kumbaga nagsasabi na, Kuya, kailan naman tayo babalik dito, babasa kami. At although meron ding sad kasi meron din na mga nahihirapan, nahihiya kasi hindi marunong magbasa. Pero we always comfort them talaga kasi alam naman natin na tao lang tayo and kaya natin yun na baguhin. Kaya yun, lahat ng SSLG officers nag-share ng knowledge dun sa Page of Possibilities. And I hope na ngayong school year na ito ma-implement namin din siya kasi marami pa din mga estudyante na nahihirapan sa pagbasa. Lalo na sa literacy and numeracy. Yun. Thank you. Si Miss Rhea, baka may gusto siyang i-share kung ano yung mga pwede nating maitulong sa mga estudyante natin no, na hindi masyadong bihasa. Oo, wala talagang based on my experience, wala talagang eskwelahan na 0% when it comes to slow readers or non-readers, di ba? So hindi kasi lahat ng mga bata is nakakasabay sa kung sino man yung bihasa na marunong na magbasa. And of course, as the student leader, president of our school, I initiated a meeting. So, mga presidents, ganun. Sinisingit ko yung mga ganyang bagay. Kasi yung last month, I think yung may contest about numeracy and literacy, Saniel got the second place, or it's not I said to my siguro if tanan siguro nagbasa, if marunong magbasa lahat, siguro we cannot have the second place or third place kasi kami sa numeracy. Second place, we can achieve the first place, but second place is not bad. So ayun lang, kapag may makikita kami hindi marunong, siguro yung iba naming mga estudyante sa school namin, nahihiya sila na mag-approach namin kasi akala nila kapag once you are an officer of an institution, parang may edge ka na. But I always say to them na don't be hesitant to approach us kasi hindi naman kami nangangagat. Hindi kami nangangagat. Oo nga. Tama. Kundi tumutulong kami. Yun. Magbasa, sabi nila, Ate Rhea, paano ba ito? Ganon. So, ano yun?
tinuturuan naman namin. Ganon. Thank you. Yun lang. So, ang galing, no? Kasi kahit mga simpleng bagay na ganun is may matutulong din pala tayo sa kapwa estudyante natin. So, ano tayo sa next topic natin, no? So, alam naman natin, new chapter, new academic year, challenges and expectation ang ano natin for today. So sa new school year, alam naman natin, August 29 yung first day, di ba? So, ano yung mga nakaranasan nyo nung first day? So, start tayo kay Miss Junalyn. So, ayan, di ba? Pag sinabing new academic year, new school year. Parang ang hirap tanggapin. Yan. Pero I'm happy kasi umaangat na yung level ng ating mga grade level, Mhm. di ba? So, yun nga. Yung experience ko sa first day was so good. Kasi, na-elect na kasi kami before pa nag-start, di ba? Tayo, di ba? Na-elect na Na-elect na. tayo. Oo. Oo, meron nang Nag-election na naganap kasi. na election before pa pumasok yung new academic year. So, ayan, as elected as another term as SSLG president. So, ayan, dapat ako is, yung na-feel ko is dapat, pressure ko yung sarili ko. Kasi, alam mo kapag student leader ka, maraming challenges. Alam mo na yon. Kasi nga, kung sa Bisaya, Lahat ng pressure. lahat ng pressure pinanghahawakan mo kasi gusto mo na mapaunlad yung school nyo together with your teacher and also your principal. So, yan, pre-pressure ko yung sarili ko. Although, yung first day of school namin is merong mga leak kasi sa sound system namin, parang ganon. Tapos, yung preparation namin. Pero okay lang naman kasi yung preparation namin na yung plano, alam ko naman na hindi talaga perfect lahat. Pero all goods naman kasi yung mga student is na accommodate ng tama. And yung, at alam naman may mga transferees, di ba? So, newcomers, so freshmen. So, lahat na yun. So, ayan, kami yung nag-a-approach na kung saan sila dapat pumunta kasi alam natin na hindi, baguhan sila sa lugar, sa eskwelahan specifically. So, ayan, andito kami mga SSLG office. So, parang nawala yung connection. Oo. So, sige. Okay, nandito tayo. Ako na lang muna mag-share, no? Kasi parang nawala sila Alvin at Junalyn. So, bilang nasa ika-12 baitang na o nasa huling baitang na talaga ng high school. So, isang taon na lang talaga, college na. So, yun, sabi nga ni Jonalyn, may pressure talaga, hindi talaga yun mawawala. Tapos, idagdag pa natin na parte tayo ng SSLG. So, nakabalik na sila. Welcome back sa ating live, no? Oo, so may mga ganyan talagang circumstances na hindi natin maiiwasan. So, share ko lang yung experience ko din nung first day. Siyempre, sabi nga ni Jonalyn, meron talaga pressure sa atin. Kasi siguro huling taon na din natin sa high school, yun din siguro. At gusto natin mag-strive hard or strive harder for this school year para naman para naman pag-graduate natin, syempre may maiiwan din tayong legacy sa paaralan natin, 'di ba? Oo. So, may maidagdag pa ba si Miss Jonalyn? So, ayan, pasensya na't naputol. Ayan, meron pa akong dadagdag. So, continuation lang sa sinabi ko kanina. So, ayan, sa mga preparation, goods naman. Tsaka, yun, sa pag-accommodate ng mga transferees, okay lang naman. Then, yung first day of school is, nagkaroon kami ng short program. Pero, pagkatapos is, yung sinunod talaga yung nasa DLL ng mga teachers na yung first day of klase agad. So, yun.
I-share ko lang din sa inyo yung mga challenges na naranasan ko. Oo. Sige. Dati, yung kuan pa ako, yung first time ko talaga sa SSLG, like, ang hirap talaga kasi bata pa ako. Grade 10 naging SSLG president. So, ang daming pressures at ngayon, sa new challenges na naman, maraming natutunan sa mga dating experience. Kaya palagi natin tandaan mga viewers na lahat ng mga experience natin is it is very important And worth it. kung worth it talaga yung mga experience. Kasi meron, sa mga experience natin, merong mga lessons na i-apply natin sa ating buhay. At ngayon, sa challenges na mga mararanasan ko pa, ah, I keep always telling myself na mag-smile lang talaga and kayang-kaya kasi pag mag-down ka sa sarili mo, ang hirap talaga. Ang hirap tumaas kapag palagi mong dinadown yung sarili mo at kapag hindi ka mag-smile, parang always negative ang mindset mo. Kaya kayang-kaya. Kaya nakita ko nga sa shared post ni Alwin, kaya na kay first sem pa ni. Tawa. So Tama. kung sa Tagalog, dapat kayanin mo kasi first semester pa lang tayo sa mga senior. Oo. First semester pa lang, wala pang hindi pa gitna ng school year, dapat kayanin talaga natin yan. At I love it no na pinanindigan talaga ni Alvin nga. Smile lang kasi always talaga siyang nakasmile and I love it. So kay Miss Rhea naman tayo. Yes. So, yung first day of class, I mean, di naman yung first struggle ng isang student leader. Way back sa mga days, accommodating the transferees, the new enrollees, enrollment days, brigada. Kami yung nag-a-assist sa mga tao, di ba? Tayo yung Oo, nag-a-assist. tayo. And of course, humawak ng ganitong level of leadership. Kasi noon, group activity, ganun lang. Hindi ko inasahan na president ako ng malaking school dito sa Kidapawan. And I always ask for assistance kasi hindi ko naman talaga kaya lahat. Kasi hindi ko pa alam yung mga dapat kong gawin, ako sanay sa bagay-bagay. So ayun, I asked my mother, my co-student leaders who are elected na noon pa, kung ano yung dapat gawin. Kahit president ako, I will always put myself below muna. Ayaw kong yung parang tingin ko sa sarili ko, taas pa talaga, parang alam ko na yung lahat. Diba? Tapos yung first day of school namin, super happy kami kasi we had a very fantastic intermission na parang sa lahat ng mga manonood namin, especially yung mga bata. Super happy naman sila sa namin, mga orientation, and of course, yung mga guidelines na dapat sundin sa school. Yung dress code namin kasi kami, yung school namin, we have our wash day every Wednesday. So, Sana we always check. Ay, oo nga pala. Oo nga pala. Sabi ko, mag-crop top kayo, wag na kayong pumasok, pa lang kayo kung gusto nyo mag-crop top or gano'n. So, hindi na sila, ang napaprighten sila na wag na sila mag-crop top. So, gano'n, hindi ko naman sila tinatarayan, gano'n, pagiging authoritative lang talaga yung gusto ko. Ayaw ko nang parang masungit namang presidente. Kala mo naman, ang taas-taas. Oo. Salamat. Okay. Ako dun sa dating president nyo, si Gisette. So, ayan, hi Oo. Gisette. Hello. Feel ko talaga. So ang galing kasi gaya ng sabi ni Rhea, humingi talaga tayo ng tulong bilang student leader kasi sabi nga nila, no man is an island. Siyempre, kailangan natin ng tulong ng iba, diba? Tapos, isi-share ko lang din, hindi masyadong naging struggle yung first day sa school namin kasi may mock class kaming ginanap before the actual first day para syempre yung mga grade 7 natin, sila yung mga bago sa paaralan, hindi sila malula kasi malaki yung building ng mga school. Tapos baka dapat alam na nila sa first day kung saan sila pupunta. Kasi kagaya nga ng sabi ni Jonalyn, nung first day dapat start na talaga ng first lesson. So
tama yun, no? Then, gumawa din kami, nag-entertain din kami nun sa mga fellow students namin at namigay din kami ng mga simpleng yellow pad, ball pen, ganon, para naman may give back sa kanila, di ba? Pero wala pa kaming masyadong budget, kaya sa susunod, sana lahat mabigyan, di ba? So, yun naman talaga yung problema natin, yung budget talaga. Pero at least may mga nabigyan tayo. Oo. So, ready na ba kayo ulit sa panibagong question? O, ready na Yes. sila? May thumbs up? Oo. So, paano niyo po ba napagsasabay ang pagiging student leader sa pagiging estudyante niyo? So, ako no, bilang actually, since grade 7 pa po, student leader na po ako ng paaralan namin at first term ko po ito bilang presidente. So, dagdag ang pressure kasi first time pa po. At hindi katulad nila Judalyn at Alvin, at least may experience na sila sa pagiging presidente. Pero okay din naman yung, sabi nga nila, may mga first time for everything. So, yun, mas okay yun kasi may mga natutunan ako. Siyempre, hindi din mawawala yung pagkakamali bilang presidente. Pero, I'm actually glad na nandyan yung mga co-officers ko from KCNHS, SSLG. Dahil lagi nila akong suportado at literal na palagi silang nasa likod ko. Hindi lang ngayon, pero talagang pag nasa school, nandyan sila palagi. At kung pinagsasabay ko yung pag-aaral at pagiging student leader, pinaplano ko yung mga dapat gawin ko outside the classroom and inside the classroom, o nililista ko para alam ko yung hindi ko pa pala to nagawa, so dapat gagawin ko na to, 'di ba? So kasi dapat be mindful din tayo sa mga deadline natin. So kayo natatakot din, isa rin kasi yun sa mga kinakatakutan ko, yung mga deadline. So takot din ba kayo sa deadline? Yan. Yan ang kinakatakutan ko. Sige. Share ko din sa inyo na kung paano ko na isasabay ang pagiging student leader and estudyante. Kasi way back dati, from grade 7 hanggang ngayon, student leader talaga. Kasi from grade 7, naging senator ako, naging representative ng grade 7 at pagkatapos doon, naging senator. Kaya it is very talaga. I'm so very thankful to God kasi binigyan niya ako ng posisyon na ito, and I know na meron talagang mga meaning ang lahat. And paano ko ba nasasabay ang pagiging estudyante at student leader? First is time management talaga. Kasi kung walang time management, ang hirap talaga pagsabayin lahat. Like kapag puro ka lang laro or tawag ito standby, yan, parang wala talaga kang gagawa yan kasi maraming project, maraming mga gagawin talaga. And then second one is always nandiyan talaga yan sa atin, lahat tayo estudyante, pressure talaga. Yun, I keep talking to my mind as always, Jude, na think positive lang as always kasi lahat ng mga pagsubok ay malalagpasan May lang yan. may mga solusyon. Oo. Okay, yun ang share ko lang sa inyo about sa aking experience about pagiging student leader and estudyante. Yun. Thank you. So, ayan, Alvino. Totoo nga na there is always reason for something, kumbaga. So, ayan, kung yung tanong is, paano ba naisasabay yung pagiging student leader, 'di ba? Student leader at estudyante, or ano yung mga na-experience ko kung paano sila pagsabayin. So tama, agree ako doon kay Alwin na time management talaga. Kasi dapat wag tayong mag-focus sa isang bagay, lalong-lalo na tayo ay mga student leader, especially SSLG president, 'di ba? Dapat meron kang, ako kasi yung technique ko, may notebook ako na kung saan sinusulat ko yung kung ano yung mga dapat gawin, yung mga activities na dapat gawin, and every time may free time, every time may free time ako, tinitignan ko, looking back
sa scan ko na, ay, eto pala, meron pa pala akong dapat gawin. So, dapat tapusin ko para wala nang iisipin mamaya-maya. Tapos, hindi na magkasabay-sabay yung mga schedules and hindi na magko-conflict. So, yun lang, wag mag-focus sa isang bagay. Then, paano ko na-handle? Sinabi ko kanina na pre-pressure ko yung sarili ko kasi as a student leader, kailangan mong isipin yung pangkabuhuan or pangkahalatan ng isang eskwelahan. So ako in positive way, yung pressure na ginagawa ko sa sarili ko kasi alam ko naman na para din to sa ikakabuti ng lahat at sa sarili ko din, para din mag-improve ako as a person. And ang ganda kapag ikaw yung gumagawa ng isang bagay kasi ikaw mismo yung nakaka-learn or ikaw yung nagbibigay sa sarili mo na kung paano ka aangat sa buhay. And syempre, no man is an island nga, 'di ba? Need din natin ng help ng mga coordinators natin, 'di ba? Mga coordinators, then at the same time yung parents natin, and I'm thankful kasi yung mga ka-SSLG officers ko ay super active gaya na sinabi ni Miss Simon na literal na nandyan sila sa likod palagi kasi one call away lang sila. Wow. Pag sinabing may ganitong event, wow, doon ako namomotivate kasi sila, 'di ba, very active. Paano naman ako dapat maging active din ako kasi ako yung nagdadala sa lahat or sa kanila mga estudyante. So ayun lang naman. So 100% yung energy mo, yung energy nila dapat 1,000% yung energy mo. Dapat i-times 10 natin yung energy na binibigay ng co-student leaders natin. Ako naman, yung mga nagawa ko to balance all the things is I have my planner, which is sinusulat ko siya sa napakaliit board. Kaya yung ginagamit ko kasi ayoko nung yung pupunta talaga ako para makita ko. Gusto ko yung pagmulat ng mata ko, makikita ko na yung mga dapat kong gawin sa araw na iyan at sa mga susunod na araw. Kasi ako yung sasabihin ko, kaya lagi na niya, ganyan. And then, something na, tapos sabihin mo na self mo na, kaya lang yung tao lang ako nagkakamali. Parang i-comfort mo din yung sarili mo. So, ginagaslight natin yung sarili natin. So, I am living that kind of toxicity behavior kasi alam ko wala ko pupuntahan sa mga ganyan. And of course, I ask for, I ask for assistance, yung mga dati. Kasi kapag student ka, mga expectation sa'yo. Ano yung mga magagawa mo whole duration of the school year na ikaw yung mag-i-implement. Yung it reminds of you yung mga ginagawa mo. So maraming expectations talaga na I feel pressure, but I always say myself na nandito na ako, dapat panindigan to kasi this is my passion to lead my co-students sa student body. And of course, gusto ko din na magbigay ng another change. Marami ng change yung nagawa yung mga SSLG present sa amin. But for now, I want to make a change, another change na naman. Yun, maraming pressure kasi kahit kaka-start lang ng school year, marami ng mga requirements. Of course, tayong mga graduating students na maraming mga requirements yung mga teachers natin. Especially para sa akin, parang unfair kasi sabi nila dapat sa JFSR ka una kang magpasa kasi marami ka pang gagawin. Oo, mas busy parang ganun, may ginagawa ako alarm ganun sa mga bagay nga nagagawin ko for this time. I set an alarm para talaga ma-alarm talaga ako sa mga dapat kong gawin. So yun lang naman. I hope may share ako na it might it can help you sa mga dapat gawin. Yun lang, alarm. Yung cellphone, puno ng mga alarms, minute, alarm. Para walang masayang na oras at minuto.
So, oo, no, dapat talaga pinaplano natin yung mga kung how our day goes by or paano yung mga free na mga oras natin, 'di ba? Kasi mas pinapadali nito kung ang ginagawa natin, oo. So, alam naman natin nung na may mga pressure talaga sa atin. Syempre, hindi yan mawawala bilang students din naman tayo, hindi nawawala yung pressure from our classmates, from our environment, hindi talaga yan nawawala at yung mga anxiety, no? At nakakasad lang kasi according sa isang article na nabasa ko, no, a total of 404 learners from public schools committed suicide in 2021 at the height of the COVID-19. So, during the pandemic, madaming cases ng suicide. So, bilang sineselebrate din naman natin ang Suicide Prevention Day bukas na Creating Hope Through Action. So, sa tema pa lang ito na Creating Hope Through Action, na sa simpleng bagay may magagawa tayong lahat. So, bilang mga student leaders, may magagawa tayo at siguro may mga dahilan din kung bakit ginagawa to ng mga ibang estudyante, 'di ba? Kagaya na nga ng pressure o anxiety, hindi talaga yan mawawala. Pero may pwede tayong magawa para mabawasan ito. So, ano nga ba ang pwede natin gawin upang mapigilan ang pag pag mapigilan ang suicide? So, para sa akin, no, ang pwede natin gawin, simple lang, hindi lang bilang student leader, kundi pagiging tao is ang makinig at magtanong. Sa simpleng tanong mo lang na okay ka lang ba o makinig ka lang sa problema niya, may sasalba na tayong buhay. Kasi syempre baka kinikip niya na yun ng sobrang tagal na at gusto niya lang naman na may makausap, ganun. So, siguro sa akin, yung simpleng pagtatanong at pakikinig, may magagawa na tayo nun. So, for Jonalyn, ano yung pwede nating gawin upang maiwasan ng mga ganitong circumstances? Yes, tama din. Agree ako sa sinabi mo na, ayun, dapat marunong kang makinig at marunong ka ring umintindi sa isang tao kasi hindi natin alam yung nasa isip nila. So, maging mabuting tao tayo palagi. So, para sa akin, through seminars or peer-to-peer counseling, 'di ba? Mag-create tayo ng program sa ating mga schools na kung saan doon natin um, gina-talk or doon natin pinag-uusapan yung may mga problema pero alam naman natin na confidential siya kasi alam naman natin sa mga tao na iba't iba yung perspective nila sa mga nangyayari. So dapat marunong as a student leader, dapat marunong kang makinig sa mga problema at maging open-minded ka sa lahat. Kasi kapag mabuting tao ka at open-minded ka, alam naman ng Diyos na kung ano yung ibibigay sa'yo. Kasi marunong kang umintindi ng mga bagay-bagay o problema. Isa na yan sa factor ng pagiging mabuting officer sa inyong school. 'Di ba? Mag-initiate ka ng mga programs. Kasi ang mental health natin is Very sobrang... crucial talaga Oo, when it yun. comes to Oo, mental health. oo. Crucial talaga sa mga estudyante natin ngayon. And also, sige pa. Sige, okay. Pagbatuloy mo. Sige, para sa akin din, it is very crucial talaga kasi tulad sa aming school, first, yung nakaraang taon, merong isa nagpakamatay at yung pagkatapos naman ng nakaraang taon, may bagong taon, mayroon namang nagpakamatay. So Kaya sad, no? so sad talaga kasi ang hirap kasi parang nakikita as a student leader, no, I keep always connect with the students talaga in my school. Like I keep always smile on them. Pero yung dalawang nagpakamatay talaga, yung kilala mo tapos always lang ng smile and parang walang problema ba. Pero pagkatapos mong yung experience ko, pagkatapos kong nag-cellphone, meron ako nabalitaan kaya
So sad talaga. And para sa akin, ang maitutulong ko talaga sa mga students and sa mga viewers dyan, ng mga students. And please, let's have a mindset that kaya ang lahat. Kasi there are some instances kasi na mga people na dinadown nila ang kanilang self and hindi nila tinitingnan ba kung ano ang narating nila ngayon at ano ang stand na nila ngayon ba. Parang negative na talaga yung mind. Pero isa sa mga sinasabi ko sa mga students, mga classmates ko, kaibigan ko, hindi ka nag-iisa. Lahat tayong tao may problema talaga. Ako may problema ako, tayong lahat may problema. Mga viewers natin ngayon mayroong problema. I know na meron tayong problema. And I keep always saying them na stay positive lang. Meron ang Diyos na magtutulong sa atin. And sa mga students natin, I keep telling them na meron tayong mga peer counselors na handang makinig sa mga hinaing nila, kung ano man ang mga problema nila. Yes. Yun ang palaging sinasabi ko sa mga students. Kasi marami talagang students na nahihiyang mag-share. Pero I keep always telling them talaga na meron tayong mga peer counselors na trusted yan. And thankful nga ako kasi nasali ako sa peer counselors sa aming school and nakapag-train kami for 3 days. And yun, I'm so happy kasi meron mga problema na dumadating at nag-share sa akin. So, in-advise ko din. So, thankful ako kasi may natutulong ako kahit konti lang, kahit yung pagsabi lang ng keep positive always. Kasi lahat naman tayo tao meron. Yun lang po. Yes. Totoo yan. Ito lang din, kasi sa amin, nakakalungkot, way back, nung pandemic, may isa akong classmate na sorry for the word, nag-suicide. Siguro, hindi namin alam kung ano yung naging problema nila. Ano kasi sila, broken family siya, tapos malayo yung pamilya niya sa kanya, and nakikitira lang siya. And so sad kasi pandemic, hindi hindi man lang namin siya nausap, Yun talaga yung mahirap. nabigyan ng advice, yung very pandemic ng time. Hindi namin siya nabigyan ng advices na dapat maging strong ka kasi alam naman natin na mayroon tayong mga problema. Alam ko walang taong walang problema. Kahit nga alam ko ikaw may problema ka. Hindi lang mabigat na problema, kundi yung kaya lang naman solusyonan kasi alam naman natin kapag may problema, May solusyon. May solusyon talaga yan. naniniwala talaga ako dyan. Tapos, ang power ni God. Yes. Kasi, alam mo, nung nagka-problema yung pamilya ko, siya lang talaga yung, sa kanya ako pumunta, nagtanong kung bakit ganito, ganyan. Pero ang powerful ni God kasi may mga solusyon siyang nabigay. And ang powerful prayer. Prayer talaga. Si Miss Rhea. So, bago nga po pala bago magsalita po si Miss Rhea, no? So, hello sa ating mga viewers at sa mga nagko-comment dyan. Hindi ko makita yung mga nagko-comment, pero hello po sa inyong lahat at magandang hapon at welcome po sa Kalambag. So, Miss Rhea, ano po yung ma-share niyo? So, for my case, di ko na matandaan yung year, my cousin committed suicide. Ganun. I asked to myself na bakit kaya ginagawa ng mga taong may mga talaga may problema talaga tayo, pero why they end up doing like na hindi naman naging hindi talaga hindi ko talaga narinig na naging solusyon naging solusyon yung pagpapakamay sa mga problema nila. Siguro in their case, siguro hindi na talaga na nakayanan yung mga ganyang mga malalaking problema. For me, as a YUM student, we have our subject, which is DIAS, Discipline and Ideas, the Applied Social Sciences. So, I am very happy na it is connected with our topic today, which is
the Suicide Prevention Month. Trying to look for someone who needs mental, ano ba sinasabi niyo, mental help or ganun. Kasi it's very confidential. It is very hard to deal with that things kasi maaaring malagay sa alanganin yung sarili mo o sa kanya, ganun. So, I'm very happy din, just like Alwin said, na part siya sa mga peer counselors, along with the guidance counselor. I am very happy. Shout out to Ma'am Tao Geraga of Sanyal National High School, and she is so very active sa mga ganyang bagay. Kung may mga problema yung mga bata, sinasabi ko sa kanila na punta kayo sa guidance counselor natin, she can help you. And for me, marami talaga tayong mga problema na sometimes talagang papasok sa mga isip natin na what if ganun. Pero iniisip ko na future, marami yung mga bagay na ahead of me, nasa future ko pa, pero hindi ko pa naiintindihan ngayon. I always say to myself na keep positive kasi hindi naman bibigay ng Panginoon yan sa'yo kung hindi mo naman. It's part of growth naman to deal with that things, yung mga problema. And don't forget na pasalamatan natin yung Diyos sa pagbibigay ng ganyan ng mga sacrifices, ng mga problems, kasi without that things, hindi tayo mamomold as a strong and builded person sa future. Malay mo, yung mga ganong mga problema sa future is parang wala na lang sa'yo, parang kaya mo na, ganon. Para sa ibang tao, makakahelp ka pa sa kanila, yung may mga problema na dinaano na before. So, ayun lang naman yung mga thought. So, tama yun, no, na may mga tayo na para maiwasan ito. At yun, may mga peer counselors, may mga guidance counselors din tayo na pwede kausapin pa kung may pinoproblema din tayo, at pwede din tayo mag-conduct ng mga seminars for our mental health. At yun guys, always be sensitive sa sinasabi natin kasi hindi natin alam kung may nasasaktan na pala tayong tao. At wag natin kalimutan na words cut deep. So, napaka crucial if may nasabihan ka tapos hindi mo alam na nakakasakit ka na pala, 'di ba? At isa pa, yun nga, maganda yung dapat may kinakausap tayo pag may pinagdadaanan tayong problema. So, yun lang naman yung mga topics natin para sa hapon na ito. Wish ko sana may time pa tayo, no, na para pa ng mas madaming topic, pero yun lamang yung mga topics na kaya nating pag-usapan para sa hapon na to. At sure naman ako may mga susunod pang kalambag na kung saan makakapag-usap din tayo sa ating iba pang mga members ng kalambag. So, may mga gusto ba kayong batiin o sabihin bilang panghuling Miss Jonaline? Sige. Maraming salamat po dahil nakasali naman ako sa new journey ng Kalambag. And I hope po na tayong lahat is very happy ngayong araw na ito. Sa mga viewers dyan, stay happy, stay positive always. Kaya yan kung ano man mga problema sa mga students natin dyan. So, maraming salamat po, lalo na sa Kalambag kasi nagkakaroon tayo ng mga kaalaman, natutunan, at makakapag-share tayo ng mga experience upang ma-share din natin sa iba at ma-apply nila. So I hope talaga na lahat ng mga viewers dyan, ng mga estudyante, sa lahat ng mga tao, let it be na lahat ng experience namin po is magbigay gabay sa inyong buhay. And I hope na kami po ay mga kabataan lamang, pero ang ambag lang po namin sa inyo is this mindset na stay positive as always lang po. Yes, true. Yun lang po. So, agree
stay positive lang talaga kasi everything happens for a reason. Mm-mm. And every problem, there's a Solution. solution. So, ayan, before tayo mag-end, I wanna gusto ko lang i-shout out yun. Gusto ko i-shout out yung Masibulig Integrated School, yon sa aming new school head, Ma'am Clarice M. Hasan yun. Hi, Ma'am. Sa aming very active elementary and high school teachers, shout out po sa inyo. At the same time, sa aking mga SSLG officers, shout out sa inyo. At alam kong nanonood sila ngayon. So, ayan, sana naging masaya at maganda yung hapon nyo sa aming episode, sa ating episode ngayon, sa ating Kalambag. So, gusto ko ding pasalamatan, ayan, ang bumubuo ng Kalambag, ang Inat Philippines, to Miss Chat, sa inyo po, kay Kuya Darrell, ayan, and at the same time sa aming Miss Maiko, kay Ma'am Maiko po. Thank you po, Ma'am Maiko, for letting us na makasali dito sa Kalambag. So I'm very thankful kasi another chapter na naman na andito Journey. kami. Another journey. Sana another magpapatuloy pa ito. Sana magpatuloy pa itong Kalambag at sana makasali din kami sa next episode pa. And hopefully yun. And yun lang po yung baka si Miss Rhea, mayroon pang Miss Rhea, may sasabihin po ba? A big shout out to our assistant to the principal, Ma'am Melody Almosera, who's still watching at this point of time. She is very talaga ano ba yung sinasabi? Ano sabi? Basta ka na kayo siya kaning, I cannot say it in Tagalog. Very supportive. Supportive is the word pala. Supportive whenever may mga line ito, kahit sa nung past term Gazette, she is very talaga, she has share knowledge yung mga dapat naming gawin. And for those sa mga tao na still watching pa din ngayon kahit patapos na yung live. Thank you po sa mga nood, especially sa mga taga-Saniel, sa taga School of Arts, to my SSLG officers. Kita naman tayo sa Lunes, which is kami na naman yung mag-handle ng launching ng World Teachers Month. Yan. So ako naman. So yun nga, Happy World Teachers Month, no? So, sa lahat ng teachers natin dyan na nanonood din. At sa lahat talaga ng teachers, Happy World Teachers Month po. At babatiin ko lang din po kung maraming salamat po sa aming school head, Ma'am Rose. And thank you din po sa aking very supportive advisor, Sir Jobert. And also my SSLG family. Thank you everyone. And also kay Ma'am Maiko sa Inat. And yun lang. At diyan na po nagtatapos ang aming Kalambag. New chapter, new academic year, challenges and expectations. So see you on the next episode po. Maraming salamat. Bye-bye po. Bye-bye po. Thank you. Thank you.